Bakit nga ba hindi pa mahuli-huli itong si Apollo C. Kibuloy? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So, last 2 weeks is naglabas na nga ng warrant of arrest itong Senado dito kay Apollo Kibuloy dahil sa hindi nito pagdalo dito sa mga hearing na ipinatawag ng Senado. Okay, pinirmahan na ni Juan Miguel Zubiri yung warrant of arrest na kung saan is pinasight in contempt ni Risa Ontiveros itong si Kibuloy dahil sa pag-deny na dumalo dyan sa Senado sa hearing hinggil dito sa issue ng human trafficking, child abuse, labor at yung sexual abuse. So, ilang beses na inimbitahan itong si Kibuloy dyan sa Senado para harapin yung mga akusasyon sa kanya pero hanggang hindi dumalo itong si Kibuloy to the point na i-issue na ni Risa Ontiveros yung cite in contempt. Okay? So, bakit nga ba hindi pa siya mahuli kung ganun pa man na meron na palang warrant of arrest itong televangelist na ito? Okay, so nung manakarang araw is nagsabi itong police ng Davao City na kung saan is hindi daw nila malaman kung saan yung location or saang lugar na nakabase or nagtatago itong si Kibuloy. Now, kasi itong cite in contempt mga kapolitika, gusto ko lang linawin is hindi ito kasing severe nung mga warrant of arrest na ini-issue ng korte. Okay, kasi yung sa korte kasi yun ang gustong maging set up or maging proseso ni Kibuloy. Ayaw niya dumalo dyan sa Senado, ang gusto niya is doon sa korte. Okay, bakit sa korte? Kasi meron siyang mga abogado na magde-defend doon at ang setup kasi doon yung huwes at yung abogado ang magsasagutan. Dito kasi sa Senado is itong si Risa Ontiveros at mga senador at yung kung sino lang yung gusto nila na pasalitain, ayun lang magsalita. Kung sinabi ng senador na hindi pwedeng magsalita yung abogado at si Kibuloy lang yung magsasalita, so yun lang maging setup. Unlike dito sa korte na kung saan is yung abogado ang haharap. Depende na yan kung matalino yung abogado mo. So ikaw talaga yung mananalo dyan kasi itong si Kibuloy is marami namang pera para ipambayad sa mga magagaling na abogado. So yun ang gusto niyang maging setup. Pero meron na ngang mga kaso na iniakyat dito kay Kibuloy dito sa korte. Dito sa Pasig kasi yung sa Davao City is transfer dito sa Metro Manila kasi siguro iniisip lang magkaroon ng conflict of interest kasi andun yung lugar niya, di ba, sa Davao City. So wala sigurong tiwala yung mga nag-aakusa sa kanya. So itong cite in contempt mga kapolitika is hindi siya kasing bigat ng warrant of arrest na nilalabas ng korte. So yun yung reason kung bakit hindi rin masyadong kumikilos itong mga authorities dito sa Davao City. But of course nasa jurisdiction na nila or nasa kanila na yun kung susundin nila itong cite in contempt. Pero sa nakikita natin dito is parang hawak pa nga talaga or may impluensya pa itong si Kibuloy dito sa mga authorities sa Davao City. Okay, gusto ko lang linawin na tayo po ay pro-Duterte supporter but we don't support this itong si Kibuloy kasi nga meron rin tayong mga nabalita na merong mga paglabag talaga dito sa human trafficking kasi nga taga Davao ako at alam ko yung mga stories behind this person at gusto lang talaga natin din maimbestigahan at ma-inquest itong si Kibuloy para talaga lumabas yung katotohanan. Okay? Hindi naman din natin isinasantabi yung posibilidad na ito ay may halong politika kasi kaibigan nga siya ni former President Rodrigo Duterte at napag-usapan natin doon sa previous videos natin na itong si Kibuloy is forefront lang ng talagang totoong issue dito kasi sinasakyan ng mga may mga political interest itong issue ng kaso ni Kibuloy, itong human trafficking. Sinasakyan lang yan pero gradually madadamay na rin dito si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, pero at ibang usapan na po 'yun kasi nung mga nakarang araw nga 'di ba gusto nang ipatawag dito sa Kamara or dito sa Congress itong si former President Duterte dahil dito sa issue ng West Philippine Sea. So hinihikayat ni Franz Castro itong Congress leader na
mag-issue ng i-approve yung House Bill 1216 para imbestigahan na itong si former President Rodrigo Roa Duterte. So, ang bottom line is hindi talaga si Kibuloy dito ang punteriya. Itong si Duterte talaga ang gusto nilang kanilang arestuhin at kasuhan dyan. Alright, so itong si Kibuloy is nadamay lang talaga kasi nga magkaibigan sila. Alright, so yun lamang ang ating masasabi hinggil sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong saloobin, reaction, opinion at masasabi dito sa issue ni Kibuloy na hanggang ngayon ay hindi pa rin mahuli-huli dyan sa Davao City. Maraming salamat at again, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel.